11.8. So yung mga farmer, good morning po sa inyo at welcome na naman sa ating panibagong video. So ngayon po ay naghahanda na naman tayo ng ating mga gagamitin kasi nga mag-inject na naman tayo ng pamurga at vitamins sa ating mga alagang biik. Gamit natin dito na vitamins sa itong Norovet. So mas maganda itong gamitin para sa ating mga biik, no? Para makaiwas tayo sa mga stress sa ating mga bagong walay na mga biik. At injectables naman na ivermectin para sa ating pamurga. Pwede naman tayong gumamit ng mga powder na pamurga kagaya ng Latigo or di kaya Bulatigo. Pero para sa akin ay kapag kabiik, mas effective yung mga injectables. Meron nga pala tayong dalawang syringe na gagamitin. Itong maliit na gauge 20 ay para sa ating vitamins at ito namang gauge 18 ay para sa ating pamurga. Oil based po kasi yung mga pamurga na injectables kaya mas maganda, mas malaki yung ating karayom na gagamitin kasi nga medyo mahirap siyang tagalin sa bote at mahirap ring iturok sa ating mga alaga. Sa mga gusto nga palang bumili nito ay ilalagay ko yung link sa ating description ng ating video or di kaya ipin sa ating comment para meron kayong access sa ating nabilhan na shop. At para isa na lang yung ating gagawin ay mag-inject na rin tayo ng vitamins at pamurga kay White Mama. Gamit natin Bulatigok. Ayan. So pamurga, kahit ano naman na pamurga na powder yung ating gamit. So pwede naman yun. So isang sachet sa ating inahin. So 1 sachet per head. Halo lang dito sa ating konting feeds lamang para maubos niya. Yan. Tapos lagyan ng tubig. Sa paggamit nga pala ng pamurga na powder ay kinakailangan na walang laman yung tiyan or walang kain yung ating mga alaga para mas maging effective yung ating gagawin na pagpupurga. Pagkatapos naman natin silang purgahin ay skip lang tayo ng 1 meal or di kaya ay di na natin sila pakainin buong maghapon. At ito rin yung tinatawag natin na positive stress. Makatulong po kasi ito sa kanila para mas mabilis natin silang maibalik sa kanilang paglalandi. At the same time ay mas mabilis rin matuyo yung kanilang gatas dahil sa wala nang mga biik na dumitete sa kanila. Norobet pa rin yung ating gamit para kay White Mama. Ayan. Vitamins ADE plus B complex 5 ml. Mahalaga rin na mag-inject tayo ng mga vitamins sa ating mga bagong walay na mga inahin para mas lalong mabilis nating maibalik yung kanilang paglalandi. At the same time, yung vitamins ADA makatulong po yan para mas maparami natin yung mga mabubuong biik during ovulation process kapag napakasana natin sila. Marami rin po tayo natatanggap ng mga tanungan kung ano daw yung pwedeng gawin kapag hindi nakapag-inject ng mga vitamins sa mga bagong walay na mga inahin. So ang pinaka-recommendation natin dyan ay pwede kayong gumamit ng mga feed supplement kagaya ng King's Vita Plus, no? So napakarami ring mga benefits na pwede natin makuha dito kagaya ng multivitamins, minerals, amino acid at iba pang mga essential na mga element na kung saan ay pinapaganda nito yung kondisyon ng ating mga alaga. Pwede po ito sa lahat ng stage ng ating mga alagang baboy, no? O pwede rin sa ibang mga hayop kagaya ng biik, fatteners, inahin, dumalaga, sa mga nanganak na or kahit nasa buntis, pwede po ito at safe na safe gamitin. Share ko lang din ulit sa inyo mga farmer na bago nga pala ako nag-inject ng mga pamurga ay tinitimbang muna yung ating mga biik. Sa ganito kasing paraan ay malalaman natin kung gano'ng karami or ilang dose yung ating pamurga na ituturok sa kanila. Ang dosage nga pala ng ating pamurga ay nasa 1 ml per 33 kilograms. So mamaya ay malalaman natin kung ilang ml yung ating iturok sa kanila. 11.8. So yung mga farmer, umabot ng 11.8 yung isang bit natin. Halos magkakapatay-patay lang yung mga laki nila. Kaya isa lang yung ating titimbagin ngayon. Yan, cross muna na tayo. Base nga po sa timbang ng ating mga biik ay 0.4 to 0.5 ml yung ating i-inject sa kanila na pamurga. Bali ang average winning weight nga pala ng ating mga biik bago natin sila iwalay ay dapat nasa 7.5 to 8 kilograms po yung kanilang timbang para mas sigurado natin na ready na po silang iwalay. Kapag nagwawalay kasi tayo ng mas malaki at malulusog na mga biik ay masisigurado din natin na mabilis silang lumaki at malayo sa sakit. Nakatulong din ang pagtuturo ng pagpapakain ng solid feed sa ating mga alagang biik ng mas maaga, no? So ginagawa ko dito 3 to 5 days simula nung pinanganak sila ay tinuturuan ko agad sila na kumain ng solid feeds para kahit na hindi gaano karami yung pinaproduce na gatas ng kalang nanay ay meron pa rin tayong suporta na galing sa pagpapakain ng solid feeds. Kaya kung mapapansin ninyo sa ating mga biik sa edad nila na 30 days ay medyo malalaki na po sila at mabibigat. So yan po yung resulta ng ating ginagawang programa dito. At syempre dahil din po yan sa paggamit natin ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Hindi po sila nakaranas ng kahit anumang sakit kagaya ng pagtatae o sipon mula nung pinanganak sila. Kaya masabi ko na sulit talaga ang paggamit ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement.
Sa mga nagtatanong nga pala kung paano mag-inject ng pamurga, ay ito po yun yung ating ginagawa, ay subcutaneous na injection or sa ibaba lang ng balat. At ang dosage natin dyan ay 0.5 dahil sa almost 12 kilos na po yan sila. So okay lang din naman mag-slightly overdose tayo kasi nga merong instances na natatapon yung mga in-inject natin, kaya mas maganda pasosobra natin ng konti. Huwag lang tayong mag-underdose para mas maging effective yung ating gagawin na panggagamot sa ating mga alaga. So vitamins naman ay 1 ml per head yung ating ini-inject sa kanila, at intramuscular naman yung ating procedure na pag-i-inject or sagad po hanggang laman. Marami na din po tayong nagawang mga videos tungkol sa kung paano natin ginagawa yung mga procedure na pag-i-inject. So pwede nyo balikan yung mga videos natin na ginawa at baka sakali makatulong po sa inyo. By the way, ang mga biik pala natin na to ay nakareserve na po lahat. Kaya sa mga nagtatanong, nagchat-chat or tumatawag dito sa atin, ay yun, pasensya na po kayo at hindi na po available yung ating mga biik. Sa katunayan po, nung nanganak pa lang si White Mama, ay marami na po pumupunta dito, nagpapareserve at sobrang nagugustuhan kasi nila yung mga biik natin. Kaya ayun, first come first serve din kasi yung ating basis dito. Kaya kung sino maunang pumunta, ay sa kanila pupunta yung ating mga biik. Kaya pasensya na po sa mga hindi natin napagbigyan sa mga batch na ito na anak ni White Mama. Di pa kasi kami nag-aalaga ng maramihan ng mga inahin kasi kakabalik pa lang din namin galing sa panalasan ng ESF at di pa ganun ka-secure yung area namin ngayon. Kaya sakaling maging okay na, ay mag-alaga ulit kami ng maramihan ng mga inahin. Kagaya ng dati na maabot po kami ng 40 to 45 na mga biik sa isang batch lamang yon. So bala ko rin dito na mag-iwan ng isa or dalawang biik no, na gagawin kong inahin. So magta-try ulit kami na mag-alaga at paramihin yung ating mga alaga dito para makapag-supply na tayo ng maraming biik din sa mga gusto mag-avail sa ating mga lahi dito. Bago nga pala natin ibigay yung mga biik na dito sa mga gustong bumili, ay papalipasin muna natin yung 5 to 7 days mula nung na-process natin para makasigurado tayo na walang problema yung ating mga biik sa araw na binenta na natin hanggang makarating doon sa mga bumili. Dito naman sa ating mga biik ay wala nang problemahin yung mga bumili dito kasi nga kompleto na rin ito sa bakuna, kagaya ng pag-inject ng mga vitamin, pag-inject ng iron, mycoplasma, pati na rin anti-hog cholera vaccine ay nagawa na rin natin. At yung hindi na lang natin nagagawa ay yung pag-inject ng African swine fever kasi nga sa ngayon ay wala pang available sa market. Kaya yun pa ating pinakangambahan, baka bumalik ulit dito yung sakit na ESF at wala pa tayong pangontra laban doon. Ang presyohan nga pala ng mga biik ngayon dito sa amin sa lugar ng Aklan ay umabot na ng 4.5 to 4.7. Ganoon na po kamahal yung mga biik dito dahil sa wala na pong halos nag-alaga ng mga baboy dito dahil sa panalasa ng ESF. At pasalamat na tayo at nakaligtas tayo dun sa panalasa ng African swine fever. At nagpapasalamat pa rin tayo, walang hanggang pasalamat kay Sir T. Balboa sa pag-share sa atin kung paano malabanan yung ESF na kumakalat no, dahil sa paggamit ng diesel. At marami pa rin nagtatanong sa atin kung safe ba yan gamitin sa ating mga alagang baboy, lalong-lalo sa mga biik no. So hanggang ngayon ay yan pa rin yung gamit natin dito, bilang pantaboy na mga lamok tsaka langaw. At yan po yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay meron pa rin kami dito mga alaga. So yung mga kapitbahay namin dito na may mga alagang baboy ay ubos na po yung kanilang mga alaga dahil po yan sa panalasa ng ESF. Kaya walang hanggang pasalamat talaga kay Sir T. Balboa sa nag-share sa atin ng tips na yan. So hanggang dito lang mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, happy farming!